Bukod sa natatanging mga tanawin ng Camiguin, pwede ring ikalugod o ikasaya ng mga bisita sa isla ang pagkakataong kumalinga sa mga komunidad dito. May report si Mark Salazar. Sa liit ng isla, malilibot sa isang araw ang Camiguin. The island is beautiful and the people are very friendly. May pinakamaraming bulkan kada kilometro kwadrado sa buong mundo. Natatangi ang mga natural na atraksyon dito. Sobra kanindot ang Camiguin. Lami kaayo. Hinubog ng kalikasan. Very nice place. Hindi siya masyadong crowded unlike other tourist destinations. Binigkis na mga likas na yaman. Kaya naman ang mga taga rito lubhang apektado sa anumang sakuna, natural man o likha ng tao. Kung makikita nyo, yung mga durog-durog na corals na ito yung ebidensya na durog sila ng dahil sa Pablo. Nag-gather kami ng data, nag-survey kami at nakita namin na yung lugar is may potential na ibalik yung buhay sa ilalim ng karagatan. Ang magkasintahang sila Peter at San narito ngayon di lamang bilang mga turista. Known about coral planting for a long time from university, but I only found out recently about the coral planting. This is the first time I've really actually seen it. The corals on the planting platforms look very healthy. Naiintindihan niyang ang pangangalaga sa kalikasan di lamang responsibilidad ng mga lokal na mamamayan. Rather than coming and damaging a place or not making it better, you're coming and you are leaving it better than when you came. Kaya higit sa mga litrato at alaala ng paglilibot nila sa Pilipinas, may mahalagang mayuuwi raw sina Peter at San pabalik sa England. I think tourists can actually, bring something as well to the island, maybe like their own knowledge about the subject, or they can take something away from it. Mark Salazar, GMA News.